ang kanilang serbisyo para sa bayan, bayan ng Rain or Shine naman ang naghahanap ng serbisyo neto nila Gabe Norwood at Jeffrey Alan Chan as Rain or Shine tries to get back to their winning ways dito sa ating Governor's Cup. Pero kanilang makakatapat sa gabing ito, etong sina The Beast, Calvin Abueva, pati na rin ang the rest of the Alaska Aces na nanggagaling din sa isang stinging loss sa Global Port nung una nilang assignment sa torneong ito. Rest back ng mga kampyon, the last champions versus the defending champions, live mula dito sa loob ng MOA Arena. Mag-umarjan po kasama natin the Dean Quinito Henson. Pag nagtatapat itong dalawang to, if we trace it back to last conference, talaga namang napakainit hanggang dulo. Doon lang natin desisyonan kung sino mananalo. At hindi lang yung Magu. Sabi mo nga, no, parehong galing sa talo. So, both these teams badly want to get on track. The league's #1 defensive team, yung Rain or Shine, ang makakatapat nila, the only team in the conference without a win so far. No? Yung Alaska, wala pa po silang panalo dito. Ayan, no, pag sinilip mo nga, no, Alaska na lang ang nandiyan dyan sa baba at 0-1. Pero huli naman talaga nagsimula ang kanilang kampanya dahil na-rain out yung isa nilang dapat na naging laro. Rain or Shine, though, trying to keep in step with Petron, who is already at 3-1 after that huge win earlier on. A big game here for Rain or Shine because sabi mo nga, no, kung manalo sila rito, they're gonna vault all the way to the top. But for Rain or Shine, it's a matter of making sure that their Gilas players are back on track because they certainly haven't been playing well lately. Si Gabe Norwood, Bo Belga, Jeff Chan really haven't got their game going yet. At ang isang dapat tutukan dito ng Rain or Shine if they want to go up to 3-1, itong si Wendell McInnes, ibang klaseng start ang kanyang ipinakita para sa Alaska. Well, kausap natin si McInnes kanina lamang, no? And yes, he admitted that medyo na-nervous siya, no? Dun sa first game nila, he did score 28 points, but he missed 6 free throws. He only went 40% from the line. Sabi niya, ang ipapakita niya sa larong ito will be so different from what he showed in that loss to Global Port. Ito namang Rain or Shine, kinukulang nga daw sa Gilas sila Norwood, Chan at Belga. Hindi pa talaga nakakapag-ambag para sa kanilang kampanya. Well, makikita natin ang mga nagagawa nila so far, no? For Gabe Norwood, he hasn't scored a single field goal at all in 2 games so far sa ating conference. Si Jeff Chan only 5 points last time out. Tapos si Bo Belga, ganun din. Very, very minimal contributions in that big loss ng Rain or Shine to Petron. And for more on those Ross boys, isali na natin sa ating kwentuhan si Ms. Riza Diaz. Magumatapos nga yung pagkatalo nitong Rain or Shine ng Last Two Painters kontra Petron Blaze Boosters na special mention ni Coach Yang Giao. Ang mga manlalaro niyang lumahok sa FIBA Asia. According to him, Jeff, Gabe, and Bo would have to reset their minds back into reality, and that is Rain or Shine. Kausap ko si Bo Belga bago ang laro na to. At ang sabi nga niya, kahit gaano pa maging kaanghang ang salita ni Coach Yang, tanggap na nila yan. They're not taking it personally dahil alam daw nila na yun lang ang pamamaraan ni Coach Yang para i-motivate sila. Mag-uwan kinito? Thank you, Riza. Alam mo, Dadine, on any platform, parang nakakataba ng puso, parang napakasaya pag nasa special mention ka. Pero kung si Coach Yang mag-i-special mention, no thanks, wag na lang, ano? Ayan, makikita natin si Coach Yang Giao. And behind him, the former mayor of Magalang, Pampanga, si former Mayor Pastor Giao, ang uncle ni Coach Giao, who is now the congressman of Pampanga. By the way, nakikita natin, no, as starting lineups are being announced, si Calvin Abueva is starting here for Alaska, usually coming off the bench. Pero hindi ata makakagaro si Tony De La Cruz, who is a regular starter at the 3 spot. De La Cruz is nursing a fever. Kwentuhan tayo ni Riza dyan, mamaya-maya lang. As we take a look at the starters, yun nga, binanggit mo na, no, Davina, no? Nandiyan dyan si Abueva and he will be blocked by the Boston Ethos, JV Casio, Cyrus Baguio at yung import nila si Wendell McInnes. Jeff Chan naman sa kabila, Chris June, Jerry Nian, Jairi Ibanez, and A.C. Reed. At kung nakikita natin, imports playing similar styles, you always wonder kung kailan sila magtatapat, no? At the course of the game, definitely sila magma-match up. But usually, at the start of the game, you will see local import stoppers trying to do the job against yung opposing imports. Sandali, makikita natin dito, McInnes up against Arizona Reed in that very early matchup of imports. At etong defensive specialist ni Coach Yang na si Jairi Ibanez, si Abueva, yung assignment niya dito sa opening quarter. Toss out to Baguio, and that opens the scoring sa ballgame na ito. That's a 3-point shot galing kay Cyrus Baguio. Ang tinirahan niya doon si Jeff Chan, who I'm sure has the same thing in mind.
pag nasa kanila ang bola sa opensa, Jeff Chan wants to get his 3-point shooting back on target. Cyrus Baguio in their opening assignment went 1 of 4 from deep. Pero dito, napakaganda ng kanya simula. Nauuna rin siya doon pero hindi siya nakita neto ni Abueva. As Alaska goes to McInnes. Mag-o kanina, nag-usap kami ni Calvin Abueva. Siguro, close to 45 minutes yung usapan namin sa telepono at marami akong iyakwento tungkol sa buhay niya at saka sa mga naiisip niya in his very young PBA career. Long two missed by Jeff Chan. Sino tumawag? Ikaw o siya? Actually, ako ang tumawag because feeling ko that meron siyang story na gustong sabihin eh. So, tinawagan ko muna si Coach Luigi Trillo. Sabi ko, ito ba si Calvin? Okay bang kausapin? Sabi niya, yes, okay naman. So, Buti naman, yun. ikaw ang naubusan ng load. Tagal nga kami nag-uusap but very fruitful naman ang aming pag-uusap at marami siyang mga naikwento sa akin tungkol sa kanyang buhay na very few people know about. Ang mga sekreto na siguro pwede na natin sabihin hindi na magiging sekreto pagkatapos ng laro nato. Yan, so yan ang ating pakakaabangan as this ball game goes along. Kinuyog si AZ Reed ni Nathos and Abueva. Kanino ba na-credit yung block dyan? 1, 2, talagang ano yun? Tika lahat eh, pwede ba yun? Abueva with the initial block. Uy, Chris Chu with a knockout play. Sabi ni JV Casio, parang galing sa labas yun ah. Hindi naka-establish siya ng position sa loob. Rainer Shine getting on the boards. As we take a look at the Dean's List para sa magkabilang koponan, sino ba dapat natin unahin? Well, unahan natin ang Alaska because nasa kanila yung bola. And importante sa kanila, they have the feeling that tapos na yung honeymoon nila, no? Tapos na yung championship hangover. Ika nga, no? They have played only one game in this conference so far. Talo yun. Number one, yung chink in the armor of Wendell McInnes. That has to be solved, especially from the free throw line. He was only 4 out of 10 from the free throw line. In that first game, Alaska missed a total of 16 free throws. That can't happen again. Pangalawa, they need to close out on the shooters because dun sa game against Global, ang nagtalo sa kanila yung 3-pointer ni Gary David. At pangatlo, protect every possession because alam natin na Rainer Shine is a team that thrives with leading turnover sa kanilang mga kalaban. As Rainer Shine gets themselves ahead by 1, Kinyahan with that jumper. Ano naman ang dapat gawin ng Ross para maka 3-1? Well, importante sa kanila control the middle. This is a team that wala silang natural center. Meron silang Kinyahan, meron silang Belga, but both of them really are not natural center. Unang-una, they need to play it physical. Pangalawa, don't let Calvin Abueva dictate ang tempo because Calvin is a game changer. Pangatlo, I think it's important that the Gilas boys get back on track. And so no more excuses from Jeff Chan, from Gabe Norwood, and Bo Belga. They've got to play 100%. Kinyahan with a putback. Jeff Chan with a miss there, pero lamang na naman dito ang Rainer Shine. Baguio nagmamadali sa kabilang dulo. Cyrus thwarted by Jaire. Kaso hindi nakatingin si Arizona doon sa kanyang pasa. Casio with a short stab. That's good. JV Casio, kausap din natin ito kanina, no? Si JV, dating Gilas player and missed out on the FIBA Championship, but he says given another opportunity, he certainly would love to play for the national team again. Very proud siya sa achievements ng ating Gilas team. Baguio over to Thos. Mga dating miyembro naman yan ng national team as Casio is fouled by Chris Chu. Puro mga nationals yung nasa sahig, ano? Thos, Baguio, Casio, Chu, Chan. Among the best players sa liga natin are on the floor right now. As we take a look at this Prestone defensive stop out of the game, brought to you by Prestone Brake Fluid. For superior braking action and safety, sigurado sa mabuti kang kamay. Kita-kita natin yung defensive gem na ginawa ni Jairo Ibanez. He's known for that. The reason why he's on the floor, the reason why he's the only remaining original member nung well-coached Rainer Shine franchise is because of his defense. He's earned his living in the PBA because of his defense. That's Jairo Ibanez. 9-6 na sa ating talan. Isa pang free throw para dito kay Casio. JV makes it a 4-point lead para dito sa Aces. Ayaw magpahuli, ano? Tandaan po natin, 9 games lang po kada team dito sa ating Governor's Cup Elimination Round. Bottom 2 matatanggal. Top 4 magkakaroon ng twice to beat dun sa 5, 6, 7, 8. Kaya naman hindi ka talaga masyado pwede magpahuli. Here in the early goings,
At si JB of the Gasho tournament. natatawagan. Foul number 42, Mag-umpisa natin, no, si Gasho, that is Chris Chu looking to post up JB Gasho. Gasho forced to give us a foul. Kasi napuposition siya ni Chris Chu. Reed from the elbow. Bitin, Kinyahan battling McInnes. Bothers him enough to get it over to Chu. They get it to Chan. Here's a three. Jeffrey, ayaw pa rin talaga. McInnes gets it out to Casio. Abueva na una. He has nowhere to go. As he tried to get it back over, papunta kay McInnes. O si Calvin Abueva, nung nakausap natin, no, he said that ang role niya dito with Coach Luigi Trillo is to play the 3 spot. Usap ko naman kami ni Coach Luigi, sabi niya, he's really the best at playing the 4 spot, but for the time being, he needs to be able to hone his skills playing the 3 position before he assumes more responsibilities playing the 4 spot. Ano naman ang maganda dito sa rookie na to, no? Dinomina yung NCAA, took the PBA by storm, was in the argument for PPC ng Philippine Cup, pati na rin ng Commissioner's Cup, pero alam niya, marami pa siyang kakainin bigas. Ito, nakita natin, another big rebound coming from Calvin Abueva. Foul on the other end of the floor. So far, yung mga imports natin, no, not making the presence felt, it's been the locals getting the minutes or getting the points rather. Technical foul on Coach Yang for disrespectfully addressing an official. Technical foul si Coach Yang Giao after complaining after that non-call, that is. That's right, that's a technical free throw scored by JB Gasho. As we head into our first timeout, 11-6 ang nasa ating talan. Alaska up by 5. Alam mo, habang inaantay pa ng bayan ng Rain or Shine yung national players nila to come back to form, it's been up to guys like JR Kinyahan, Ryan Aranya, and the lethal weapon Paul Lee to try and pick up the slack para sa kanila. Kita mo naman yung ginawa ni Paul Lee last time around nung sila'y matalo sa Petron. Siya ang pinaka-consistent na local performer ng Rain or Shine. He has scored in double figures in every game at hindi maglalaro si Paul Lee, ha? At ang kasama natin si Riza Valencias, may balita dyan. Bago hindi nga makakapaglaro si Paul Lee, according to him, he sprained his right ankle during practice last Monday. Mahirap na mahirap at masakit daw yung movements laterally, kaya ang advice ng doktor, pahinga muna niya yan para sa susunod na laro, makapaglaro na siya. Gayun din, sa panig ng Alaska Aces, it's very unfortunate that team captain Tony De La Cruz cannot play today. He's complaining earlier today because of very high fever at talagang napakasakit daw ng ulo. Pero wala pa namang klaro na advice from the doctor kung ano talaga ang situation ni Tony De La Cruz. But Coach Luigi is hoping na it's nothing serious. Get well soon, Uncle Tony. Birthday pa lang naman nun. Tama, oo. We wish him a happy birthday. Nice extra pass coming from Arizona Reed para kay Jairo Ibanyo sa loob. Now, kanina binabanggit natin how important it was for Alaska to protect every possession because sinabi nga natin, Rain or Shine is a team that likes to create turnovers. Well, so far, Alaska, 5 na kanilang turnover and only 1 for Rain or Shine. But the good thing is, Alaska's playing tough defense. Dun sa 5 turnovers nila, hindi pa nakaka-score ng turnover points ang Rain or Shine. Kaya naman lamang pa rin dito ng 3 ang Alaska Aces. Just over 6 minutes remaining in quarter number 1. Ay, yung puntong isang sinabi natin, no, doon sa Rain or Shine, that they need to make sure that Calvin does not dictate the tempo. Hindi nangyayari yun because so far, while Calvin Abueva has not scored, he already has 4 rebounds, so he's dominating the boards. Behind nga lang yung pasa ng bagong pasok na si Espinas. Jeff Chan with a getaway. Abueva gave chase, but Chan releases it right in time. Well, first set of turnover points na naka-score ang Rain or Shine, but that's something that they want to add up, yung kanilang turnover points. RJ Azul pumasok na rin para kay na Coach Luigi Trillo. McInnes at the post kontra kay Reed. Magsusukatan itong magkalabang import. Huli ka ni Reed from behind. Espinas back over to McInnes. Wala pa rin ang lalim nun. Chris Chu saves it to the wrong man. Bang! RJ Azul makes him pay, stretches the lead of Alaska back up to 4. You know, in that particular sequence, yun natin nakita yung composure ng Alaska, no? And that comes with gaining championship experience. Ang dami nangyari doon in that sequence.
palitan ng possessions, but then yung composure, yung poise ng Alaska, so clear. RJ Hasul getting that 3-point shot. About easy read, he's been trying to do almost everything para dito sa Rain or Shine. Bang klaseng work ethic nito, ang balita natin, kahit sa ensayo, ganyan daw yan. Talagang pedal to the metal action, talagang walang petix mode. Ito si AZ Reed. Well, kita naman natin, no, sa statistics. No? He gets you the points, he gets you the rebounds, assists. He's a very hard worker and very versatile performer. No? In fact, nabanggitan natin ito in the previous coverage that he is one of only about 100 NCAA players from Division I category to compile 2,000 points and 1,000 rebounds in their career. Partida, less than 6'5 pa ang height niyan as Azul is being bothered by Chu. Azul nowhere to go, door shot on him. McInnes has to put it up, 3 to shoot. McInnes, sobra. Rebound Kinyahan. Kung pinakita ng Rain or Shine why they're the league's #1 defensive team. Reed spins baseline. Oh, short stop doesn't work. Espinas will try and slow things down papunta kay Azul. Nagtataka yung viewers natin, ano? Bakit parang familiar rin sahig dito? Familiar and unfamiliar at the same time. Ito yung sahig ng Phil Sports o ng Ultra. May diferensya yung sahig ng MOA, kaya hiniram muna to. Hindi ka ba na Twilight Zone? Parang iba yun. Oo nga, no? Hindi ko napansin yun, but yes. Chris This Chu. is different recording that you're seeing here at the MOA Arena. This is from top of the key. Abueva, let's see if he goes coast to coast. Abueva all the way. Is fouled. Kita ni Calvin, ano, nakataligod pa yung mga defenders there ng Rain or Shine. He just pushed it hard and earns for himself a trip to the line. 2 shots for Calvin Abueva. Well, si Calvin, nabanggit ka natin yung mga ibang sekretong na binahagi sa atin. Ang kanyang ama, si Calvin Sweeney, actually a U.S. Navy man, who left the Philippines when Calvin was just a baby. So, his real last name is Sweeney. So, siguro kung maglaro ito sa FIBA Asia, ang pangalan na nadali niya, Sweeney, no? Parang si Jason Castro, William pero lang. ginagamit niya ang surname ng kanyang ina na si Evelyn Abueva. And sabi niya, he has never really seen his father. Noong 2009, nag-usap sila. His sister found him on the internet. At ang sabi ng ama sa kanya, pwede ba bang bilang mo ako ng ticket? Pupunta ako from New York to Manila para panuuri ka maglaro. At that time, he was just playing for San Sebastian. Ang sabi niya, well, hindi ko kaya yung ticket from the US to the Philippines. Ang kaya ko, yung game ticket na panuurin mo kung gusto mong manood ng laro ko. And he has never seen his father since. Aldrich Ramos, ipinasok na ni Coach Luigi. Trying to beat the shot clock. Azul keeps it alive. Matinis na, bitawan yung dunk. Kaya naman pala, nataga siya ni JR Kinyahan. Well, yung sinasabi natin about Rain or Shine, playing it physical, nangyayari yun, no? Making it very difficult for McInnes to get his shots from the inside. Alam natin, this guy is a low post operator. Big wide body. And missing his free throws. Baguio nagbabalik, pagpapahingayin muna si Abueva. Nick Velasco, papasok din dito para sa Alaska. Pinalitan si Ramos. Si Thos, inaantay etong si McInnes. Sabi niya, yung shooter papalitan ko later na lang. Belga pumasok naman para sa Rain or Shine. Ang lapad nito, McInnes. He gets his free throw. When he was playing in France before coming to the PBA, ang average niya from the free throw is 79.3. So he's a good free throw shooter. Baka aberration lang yung 40% niya. Oo, yan ang sabi niya. Aberration lang. As AZ Reed, bothered by the swarming defense of the Black Shirts. Nice extra pass on Tiveros for the 2 points. At yun ang selfless play ng Alaska, no? Always playing within the system, looking for the high percentage shot. At si McInnes is a big guy who can get good position inside. Chan with the leather, couldn't pull the trigger. Gets it over to Reed. 18-footer is good para dito kay AZ. Rain or Shine, ayaw magpalayo dito sa Alaska.
Baguio in the air, passes it out. Don for 3, overshoots. Read over to Tang. EY, nakakita ng buwang, pero kaya naman pala, binura kasi. Ito si Velasco. Hinawakan ni Belga. Bagsak si Nick Velasco. Foul on number 30, Bo Belga. Well, Velasco was about to protect the basket in playing the last line of defense kaya hinawakan siya ni Belga para hindi siya makagalaw. Patuloy ang ating PBA Wednesday dito sa MOA Arena kung saan tatlo ang abante ng Alaska. 18-15. Don Ontiveros with the leather. Hinahanap nila itong si Cyrus Baguio. Mag-margin po kasama natin si Dadin Quinito Henson together with Riza Diaz completing our trio. Velasco is in trouble. Gets it over to Sonny. 4 na segundo sa kanila shot clock natitira. Toss. Almost lost it. Velasco scamper sprint. Puputokan na sila ng 24. Another turnover against Alaska. Marami-rami na yan. And Rainer Shine's defense showing up big time. That's 8 turnovers now against Alaska. At ang feeling ko dito, bibilisan ang laro ng Rainer Shine. Alaska not playing with an import on the floor. Wala si Makinis. And they've got Nick Velasco and Don Ontiveros, 2 veterans on the floor. As Reed misses. Ryan Aranya needing to get his form back dito. Yung linaro niya nung unang dalawang laro para dito sa Rainer Shine dahil yung leading local scorer nila si Polly, nabanggit na nga ni Riza nung hindi makakalaro sa gabi nito. Azul spinning away from Tang. And that time, good movement dun sa opensa ng Alaska. This is the team that thrives on the half-court set. Hindi sila nagmamadali. They're last place in the league in fast break points. At aware ang Rainer Shine of that fact, and that's why they want to speed it up, get things going sa kanilang transition, which is fueled by the fact that daming turnover ng kabila. Rodriguez for AZ Reed. Gabes Rinos for Nick Velasco. Larry Rodriguez, pinasok ni Coach Cheng para dito kay Arizona Reed. Norwood to Aranya. Nakita si Tang. They swing it around, pabalik kay Norwood. He overshoots though. So patuloy yung struggle ng Gilas boys kinito. That's 0 out of 7 now for the conference for Gabe Norwood from the field. Azul from the outside, doesn't work. Rodriguez, tayo na lang, dinampot yung rebound. Aranya, down the gut of the defense, is fouled. Again, yung transition ng Rainer Shine and Ryan Aranya, speeding it up, finding the hole in the middle, and getting himself to the line. Is Ryan Aranya. Ryan Aranya in his first 2 games averaged 14 points per outing para dito sa Rainer Shine, pero kontra sa Petron netong nakaraan. Aranya was held to only 2. Yung lang puntong I'm sure Coach Yeng Guiao wants to address yung consistency ng mga players, or rather the inconsistency. Nabanggit nga natin si Polly has been a very steady factor for Rainer Shine. He has scored in double figures in every game. But what about Ryan Aranya now? Nabanggit mo, 7 points in his first game, tapos nag-21 points in his last game, 2. At tapos si Chris Chu, nag-double figures siya in the first game with 10 points, and since then, has not scored in 2 games. And actually, dito, Chris Chu started this contest. Had 1 basket yung knockout play. Let's see what he does when he returns mamaya-maya. 6 po ang kailangan bunuin dito ng Rainer Shine. Last shot time para dito kay Aranya. Aranya has it half the way. He scamper sprint. 4 na segundo natitira. They go to the wing. Norwood fading away. Couldn't knock in the 3. So that'll do it for the first 12 minutes of action. It is Alaska up by 6, 22-16. Etong si McInnes. Napakaganda ng pinapakita. Really throwing his weight around para dito sa Alaska. Hirap na hirap siyang pigilan ng mga taga Rainer Shine, pero Arizona Reed di rin naman papahuli with that outside jumper to keep Ross within 6 points.